Iniwan ko muna si Gray at Blue sa kwarto dahil gagawan ko ng gravy yung ulam namin na fried chicken ngayong tanghalian. Kahapon pa nga naghahanap si Gray ng fried chicken. Kaso, maaga namang nagsara yung pinagbibilan namin sa tapat ng school ng elementary. Kaya sabi namin, bukas na lang. Sobrang dali nga lang nitong gawin at ilang minuto lang, maluluto mo na ito kaagad. Ganda ko na rin lahat ng ingredients na kakailanganin para lagay na lang ng lagay. Una, syempre, magpapamelt ka lang muna ng butter sa pan na gagamitin mo. At pagkatapos, pag na-melt na lahat, ilalagay mo na yung harina. Tapos, haluin mo lang hanggang sa ma-dissolve siya. Pagkatapos ng harina, isusunod mo naman dyan yung Knorr cubes, yung beef ha, para mas malasa. Tutunawin mo lang din yung Knorr cubes na yan dyan. At pagkatapos nyan, maglalagay ka na ng tubig. Damihan nyo yung paglalagay dito ng tubig kasi sobrang alat pala nyan. Nagkamali nga rin ako kanina. In-adjust ko na lang yung lasa hanggang sa makuha ko yung gusto kong timpla. Kasi masyadong concentrated pagka konting tubig lang yung nilagay mo. First time ko nga itong ginawa kaya trial and error to. At pagkatapos nung okay na, nilagyan ko naman na ito ng ibap na gatas. Simula sa butter, sa Knorr cubes at dyan din sa ibap na gatas, maaalat silang lahat kaya no need na para maglagay ka pa ng salt. Low heat cooking lang pag gagawa kayo ng gravy ha. Tapos i-adjust nyo na lang lahat. Wala akong exact measurement na ginamit. Importante, andyan naman lahat ng ingredients. At nung okay na, pinatikim ko na nga kay kuya. At based naman sa reaction ni Gray, nagustuhan niya. Sa pag-a-adjust nung timpla nung gravy na lulutuin nyo, tubig at saka harina lang ang lagi nyong dadagdagan. Tapos kahit din kay Blue, pinatikim ko nung nakuha ko na yung tamang lapot na gusto ko at yung tamang timpla. At nagustuhan din naman ng aming bunso. Nung natapos ko nang lutuin yung gravy, niready naman na ni mama yung ipriprito niyang manok. 4 na piraso lang yan dahil pagka ganitong lunchtime, 3 lang kami dito sa bahay. Hindi kasi umuwi si Papa dito. Doon na siya kumakain ng tanghalian sa trabaho. At ilang minuto pa, na-ready na rin ang aming tanghalian. At eto na ang moment of truth, tikiman time na. Kaya naman tinawag ko na ang aming judge para mahusgahan na ang niluto ko at niluto ni Mama. Sa susunod na gawa ko ng gravy, alam ko na. At approve naman ang lasa sa aming hurado. So, eto lang naman for today. Salamat ulit sa inyong time. Hanggang sa susunod. Bye for now.